Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ikwento ito. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung imahinasyon ko lang ba iyon. O kung may ibang bagay na nakatira sa bahay na iyon. Pero may isang bagay akong sigurado. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may babaeng nakatingin sa bintana ng kwarto ko. At ang mas nakakatakot, hindi siya umaalis. Noong nakaraang taon, napilitan kaming lumipat ng bahay. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil kailangan. Nalugi ang negosyo ni Papa. At wala na kaming choice kundi ibenta ang dati naming bahay sa Maynila. Isang araw, umuwi si Papa na may dalang balita. May nakita daw siyang murang bahay sa probinsya. Lumang bahay, pero matibay pa naman daw. Hindi kami nagdalawang isip. Kasi iyon na lang ang kaya namin. Pagdating namin sa lugar, doon ko unang nakita ang bahay. Malaki siya, 2 palapag, at gawa sa lumang kahoy at semento. Pero may kakaibang pakiramdam agad akong naramdaman. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Walang batang naglalaro. Walang aso na tumatahol. Kahit mga ibon. Parang wala. Para bang ang buong lugar ay ayaw gumawa ng ingay. Habang naglilipat kami ng gamit, napansin ko ang mga kapitbahay. May ilan na nakatingin sa amin mula sa kanilang bakuran. Pero hindi sila ngumiti. Hindi sila kumaway. Nakatitig lang sila. Parang may gusto silang sabihin. Pero ayaw nilang magsalita. Habang inaayos namin ang mga kahon, may lumapit na matandang babae sa gate. Mabagal siyang naglakad. Nakayuko. At may hawak na tungkod. Lumapit siya kay Mama. May sinabi siya sa mahinang boses. Hindi ko narinig ang buong usapan. Pero narinig ko ang isang linya na sinabi niya. Sigurado ba kayong dito kayo titira? Natahimik si Mama. Pero ngumiti lang siya. Bakit po? Saglit na tumingin ang matanda sa bahay. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Mama. At sinabi niya, basta kapag may narinig kayo sa gabi, wag na wag kayong sisilip sa bintana. Hindi ko iyon pinansin. Akala ko matanda lang na mahilig manakot. Pero nang dumating ang unang gabi namin sa bahay, doon nagsimula ang lahat. Bandang 3:07 ng madaling araw. Bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong dumilat. Madilim ang kwarto. Tanging ilaw lang ng buwan ang pumapasok sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakasilip sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw. Pero nakikita ko ang buhok niya. Mahaba. Basang-basa. Parang bagong galing sa ulan. Nakatayo lang siya doon. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. At nakatingin lang sa loob ng kwarto ko. Sa akin. Halos hindi ako makahinga sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pero pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko makakalimutan. Kasi hindi iyon ngiti ng normal na tao. Parang may maling bagay sa mukha niya. At pagkatapos noon, dahan-dahan siyang nawala sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko iyon kay Mama. Akala ko hindi siya maniniwala. Pero nagulat ako sa reaksyon niya. Bigla siyang namutla. At tinanong niya ako ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Anong oras mo siya nakita? Sumagot ako. Mga 3:07 a.m. po yata. Biglang tumahimik si Mama. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Hindi ka dapat tumitingin sa bintana sa oras na iyon. Hindi ko agad nakalimutan ang sinabi ni Mama.
Hindi ka dapat tumitingin sa bintana sa oras na iyon. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Hindi rin niya sinabi kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam ko sa boses niya na parang may alam siya na hindi niya gustong sabihin sa akin. Kinabukasan, nagising ako ng medyo mabigat ang pakiramdam. Parang hindi ako nakatulog ng maayos. Pero ang mas nakakapagtaka, para bang totoong nangyari ang lahat. Hindi iyon panaginip. Hindi iyon guni-guni. May nakita talaga akong babae sa bintana. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong tahimik si Mama. Halos hindi siya kumakain. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa bintana ng kusina. Parang may tinitingnan siya sa labas. Ma, tanong ko, kilalang-kilala mo ba ang bahay na ito? Tumigil siya sa pagkain. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Bakit mo natanong yan? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo. Pero nagdesisyon akong maging diretso. May nakita kasi akong babae kagabi sa bintana. Biglang nahulog ang kutsara ni Mama sa mesa. Tahimik ang kusina. Tanging tunog lang ng electric fan ang naririnig. Mukhang anong itsura niya? Tanong ni Mama. Mahina ang boses niya. Parang ayaw niyang marinig ng iba. Mahaba ang buhok niya. Sabi ko, basang-basa. Parang bagong galing sa ulan. Biglang namutla si Mama. Literal na nawalan ng kulay ang mukha niya. At pagkatapos ng ilang segundo, tumayo siya. Hindi mo na kailangan isipin iyon. Hindi ko alam kung bakit. Pero lalo lang akong kinabahan sa sagot niya. Kasi halatang hindi iyon normal na reaksyon. Nang hapon na iyon, nagpa siya akong lumabas ng bahay. Gusto ko lang maglakad-lakad sa paligid ng lugar. Tahimik ang street. Halos walang tao sa labas. Pero napansin ko ang isang maliit na tindahan sa kanto. Lumapit ako doon. May isang matandang lalaki na nagbabantay. Mukha siyang nasa mga 70 na siguro. Magandang hapon po, sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Bagong lipat kayo doon sa malaking bahay, ano? Tumango ako. Opo. Saglit siyang tumingin sa direksyon ng bahay namin. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Matagal nang walang tumira doon. Napakunot ang noo ko. Bakit po? Hindi siya agad sumagot. Parang nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya ang totoo. Hanggang sa may sinabi siyang hindi ko inaasahan. May mga bagay doon sa bahay na iyon na hindi dapat ginagalaw. Kinabahan ako. Anong ibig niyo sabihin? Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay bahagya siyang lumapit sa akin. Parang ayaw niyang marinig ng iba ang sasabihin niya. May babae na namatay doon. Nanlamig ang batok ko. Matagal na ba iyon? Tumango siya. Mahigit 10 taon na. Paano siya namatay? Saglit siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay ibinaba niya ang boses niya. Natagpuan siyang nakatayo sa bintana ng kwarto sa taas. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin sa paligid. At alam mo kung anong oras siya nakita? Tanong niya. Halos hindi ko gustong marinig ang sagot. Pero sinabi pa rin niya. 3:07 a.m. ng madaling araw. Hindi ko sinabi kay Mama ang nalaman ko. Pero buong gabi, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Nang gabing iyon, sinubukan kong manatiling gising. Ayaw kong matulog. Gusto kong malaman kung babalik ba ang babae. Lumipas ang oras. 12:00, 1:00, 2:00, hanggang sa napatingin ako sa orasan sa cellphone ko. 3:06 a.m. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang may malamig na hangin na pumasok sa kwarto. Kahit sarado naman ang mga bintana. At pagkatapos ng ilang segundo, 3:07 a.m. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. At doon ko ulit siya nakita. Ang babae. Nakatayo sa parehong lugar.
Nakatitig sa loob ng kwarto ko. Pero may isang bagay na kakaiba ngayon. Hindi na siya nag-iisa. May isa pang anino na nakatayo sa likod niya. Mas matangkad, mas maitim, at hindi ko makita ang mukha nito. Unti-unting umiti ang babae. At kahit sarado ang bintana, may narinig akong bulong. Mahina, pero malinaw. Ngayon, nakita mo na rin siya. Kinabukasan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni lang ang lahat. Pero nang lumabas ako ng kwarto, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May basa na bakas ng paa sa sahig ng hallway. Galing sa direksyon ng bintana ng kwarto ko. At papunta sa pintuan ng kwarto ni Mama. Hindi ako agad nakagalaw nang makita ko ang mga bakas ng paa sa sahig. Basa, malamig, at malinaw na malinaw sa tiles ng hallway. Pakiramdam ko biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Yung babae sa bintana, o ang katotohanang parang nakapasok siya sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa mga bakas ng paa. Isa-isa kong sinundan ang direksyon nito. Galing ito sa bintana ng kwarto ko. At papunta ito sa pintuan ng kwarto ni Mama. Biglang bumukas ang pinto. Napaatras ako sa gulat. Si Mama ang lumabas. Mukha siyang pagod. At parang hindi rin siya nakatulog ng maayos. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang nakita ko. Pero napatingin siya sa sahig. At nakita rin niya ang mga bakas ng paa. Biglang nagbago ang mukha niya. Parang may naalala siyang bagay na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mahina pero seryoso ang boses niya. Ma, sabi ko, hindi ba dapat linisin natin to? Umiling siya. At wag mong susundan kung saan papunta ang mga bakas na yan. Hindi na ako nakipagtalo. Pero buong araw, hindi ako mapakali. May pakiramdam ako na may tinatago si Mama. At pakiramdam ko, may kinalaman iyon sa bahay na ito. Bandang hapon, nagdesisyon akong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi ko pa iyon masyadong na-explore. Kasi karamihan ng gamit namin ay nasa baba pa lang. Pagdating ko sa taas, napansin kong mas tahimik doon. Mas malamig ang hangin. At parang mas luma ang pakiramdam ng lugar. May 3 pintuan sa hallway. 2 sa mga iyon ay bukas. Pero ang isa ay nakasara. Lumapit ako sa pintong iyon. Matagal ko na iyong napapansin mula nang lumipat kami. Ito ang pintong hindi kailanman binubuksan ni Mama. Huminto ako sa harap nito at inilapit ko ang tenga ko sa kahoy na pinto. Tahimik. Walang tunog sa loob. Pero may napansin akong kakaiba. Ang doorknob ay bahagyang gumalaw. Napaatras ako agad. Sigurado akong hindi ko iyon hinawakan. Dahan-dahan kong inilapit ulit ang kamay ko sa doorknob. At dahan-dahan ko itong pinihit. Nag-creak ang pinto habang bumubukas. Isang mahinang tunog ng lumang kahoy ang umalinggaw sa hallway. Pagpasok ko sa loob, amoy agad ang lumang kahoy at alikabok. Halatang matagal nang walang pumapasok dito. May lumang kama sa gilid. May cabinet. At may isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Pero ang pinaka napansin ko ay ang bintana. Ito ang eksaktong bintanang nakikita ko mula sa labas kapag gabi. Ang bintanang tinitingnan ng babaeng nakikita ko tuwing 3 o 7 a.m. Unti-unti akong lumapit dito at tumingin sa labas. Tahimik ang paligid. Walang tao. Walang babae. Pero nang tumingin ako sa salamin ng bintana, may napansin akong kakaiba. Sa reflection ng salamin, may nakita akong isang anino sa likod ko.
Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Pero walang tao. Ako lang ang nasa kwarto. Bumalik ulit ako sa pagtingin sa salamin. At doon ko ulit nakita ang anino. Nakatayo sa likod ko. Mas malinaw ngayon. Mukha itong isang babae. Mahaba ang buhok. Basang-basa. At nakatingin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa likod ko. Parang may malapit na huminga sa tenga ko. At may narinig akong bulong. Mahina. Halos hindi marinig. Bakit ka pumasok dito? Napapikit ako sa takot. At dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Pero ang pinto ng kwarto, na dati ay bukas, ay unti-unting nagsasara. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos madapa ako sa hagdan pababa. Pagdating ko sa sala, nakita ko si Mama na nakatayo sa gitna ng bahay. Mukha siyang galit, pero mas nangingibabaw ang takot sa mukha niya. Sinabi ko na sa'yo. Sabi niya, mahina, pero nanginginig ang boses. Wag na wag mong bubuksan ang kwarto na iyon. Napatingin ako sa kanya. Bakit po? Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Doon siya natagpuan. Yung babaeng nakikita mo sa bintana. Matagal akong nakatitig kay Mama matapos niyang sabihin iyon. Doon siya natagpuan. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang may bagay na matagal nang nakatago. Na unti-unting lumalabas ngayon. Ma! Mahina kong sabi. Ano ba talaga ang nangyari sa babaeng iyon? Hindi agad sumagot si Mama. Umupo siya sa sofa. At napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Matagal siyang tumingin sa sahig. Parang inaalala ang isang bagay na ayaw na niyang balikan. Hanggang sa nagsalita siya. Hindi ka namin sinabihan ng papa mo. Kasi akala namin hindi na iyon mangyayari ulit. Ayon kay Mama, ang bahay na iyon ay dati raw pagmamay-ari ng isang babae. Ang pangalan niya ay Elena. Maganda raw siya. Tahimik. At halos hindi nakikisalamuha sa mga kapitbahay. Mag-isa lang siyang nakatira sa bahay. Walang pamilya. Walang bisita. Pero may isang kakaibang bagay tungkol sa kanya. Tuwing gabi, lalo na kapag madaling araw, nakikita siya ng mga kapitbahay na nakatayo sa bintana sa ikalawang palapag. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lang siya doon. Parang may hinihintay. Unti-unting kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya sa lugar. May nagsasabing may hinihintay daw siyang tao. May nagsasabing nabaliw na raw siya. At may nagsasabing may nakikita raw siyang hindi nakikita ng iba. Pero walang makapagsabi kung alin ang totoo. Dahil halos walang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa isang gabi, may isang kapitbahay na nakapansin ng kakaiba. Bandang 3:07 a.m. ng madaling araw, nakita raw ulit si Elena sa bintana. Pero may kakaiba sa pagkakataong iyon. Hindi siya nakatingin sa labas. Nakatitig siya sa loob ng kwarto. Parang may kausap siya na hindi nakikita ng iba. Kinabukasan, napansin ng mga kapitbahay na hindi na bumukas ang mga ilaw sa bahay. Hindi rin lumabas si Elena. Lumipas ang isang araw, 2 araw, 3 araw, hanggang sa nagdesisyon ang mga kapitbahay na ipasok ang bahay. Pagpasok nila sa bahay, sobrang tahimik daw ng lugar. Parang matagal nang walang nakatira. Pero pagdating nila sa kwarto sa itaas, doon nila nakita si Elena. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Tulad ng dati. Tulad na nakikita ng mga kapitbahay gabi-gabi. Pero may isang bagay na mali. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga. Patay na siya. Huminto si Mama sa pagkukwento. At napansin kong lalo siyang namumutla habang nagsasalita. Pero iyon ang hindi alam ng karamihan. Sabi niya, napakunot ang noo ko.
May mas nakakatakot pa po ba doon? Dahan-dahan siyang tumango. May nakita ang mga kapitbahay sa loob ng kwarto. Hindi lang si Elena ang nandoon. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano po iyon? Mahina ang boses ni Mama nang sumagot siya. May mga bakas ng paa sa sahig. 2 tao ang naglalakad sa loob ng kwarto. Isa kay Elena at isa sa hindi nila alam kung kanino. Pagkatapos noon, isinara ang bahay. Walang gustong tumira doon. Kahit murang-mura na ang presyo. Pero may isa pang bagay na napansin ng mga kapitbahay. Tuwing madaling araw, lalo na kapag 3 o 7 a.m., may nakikita pa rin silang babae sa bintana ng kwarto sa itaas. Bigla akong kinabahan kasi eksaktong iyon ang nakikita ko gabi-gabi. Ma, sabi ko, kung patay na siya, bakit ko pa rin siya nakikita? Hindi agad sumagot si Mama. Pero may sinabi siya na lalong nagpatakot sa akin. Kasi hindi siya ang dapat mong kinakatakutan. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Dahan-dahang tumingin si Mama sa hagdan papunta sa 2nd palapag. At sa sandaling iyon, may narinig kaming mahina na yabag sa taas ng bahay. Parang may naglalakad sa hallway. Dahan-dahan. At pagkatapos ng ilang segundo, may narinig kaming isang mahinang katok sa pintuan ng kwarto sa itaas. At bulong na halos hindi marinig. Buksan mo na ulit ang pinto. Nang marinig namin ang yabag sa itaas, biglang natahimik ang buong bahay. Hindi na gumalaw si Mama. Nakatitig lang siya sa hagdan. Parang alam na niya kung ano ang naririnig namin. Ako naman, halos hindi ako makahinga dahil malinaw na malinaw ang tunog. May naglalakad sa hallway sa itaas. Dahan-dahan, parang may hinahanap. Tahimik ka lang. Mahina pero seryoso ang sabi ni Mama. Ma, may tao ba sa taas? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero mas lalong naging malinaw sa mukha niya ang takot. Unti-unting lumakas ang tunog ng yabag. Isang hakbang. Isa pa. Isa pa. Parang papalapit ito sa hagdan pababa. Biglang tumigil ang mga yabag. Eksakto sa tuktok ng hagdan. Tahimik ulit ang bahay. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may narinig kaming mahinang tunog ng kahoy na nag-creak. Parang may tumapak sa unang baitang ng hagdan. Napatingin ako sa hagdan. Mula sa baba, kitang-kita ang itaas na bahagi ng hallway. Madilim doon, pero may ilaw na konting galing sa bintana. At sa sandaling iyon, may nakita akong anino na gumalaw sa taas ng hagdan. Hindi ko makita ang mukha. Hindi ko makita ang katawan. Pero malinaw na may isang taong nakatayo doon. Biglang hinawakan ni Mama ang braso ko. Mahigpit. Huwag kang titingin sa taas. Bulong niya. Pero huli na. Nakita ko na. At ang mas nakakatakot, gumalaw ang anino. Dahan-dahan, bumaba ang anino sa hagdan. Isang hakbang, 2, 3. Habang bumababa ito, unti-unti kong nakikita ang hugis ng katawan niya. Matangkad, payat, at parang basang-basa ang damit. Pagdating niya sa kalahati ng hagdan, doon ko nakita ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko. Halos mapaatras ako sa gulat. Hindi iyon ang babaeng nakikita ko sa bintana. Isa itong lalaki. Maputla ang balat. Madilim ang mga mata. At may kakaibang ngiti sa labi niya. Tumigil siya sa gitna ng hagdan. At tumingin diretso sa amin. Pakiramdam ko ay hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa buong katawan ko. At pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Mahina. Parang bulong. Nakita mo na rin siya eh. Biglang sumigaw si Mama.
Umalis ka na dito. Sa isang iglap, nawala ang lalaki sa hagdan. Parang usok na naglaho sa hangin. Tahimik ulit ang bahay. Akala ko tapos na ang lahat. Pero bigla akong nanlamig dahil may narinig akong isa pang tunog. Sa likod namin, sa direksyon ng bintana ng sala, dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita ulit. Nakatayo siya sa labas ng bintana. Ang babae, mahaba ang buhok, basang-basa at nakatitig sa loob ng bahay. Pero ngayon, hindi siya nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa hagdan. Unti-unti siyang umiti. At kahit sarado ang bintana, may narinig akong bulong mula sa kanya. Bumalik na siya. Pagkatapos noon, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. At sa kadiliman, may narinig kaming dalawang set ng yabag sa hagdan. Pagkamatay ng ilaw sa buong bahay, biglang lumubog sa kadiliman ang paligid. Hindi ko na makita si Mama. Hindi ko na makita ang hagdan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang dalawang set ng yabag. Isang yabag mula sa itaas ng hagdan at isa pa mula sa labas ng bintana. Unti-unti kong naintindihan ang nangyayari. Hindi sila magkasama. Magkalaban sila. Ang lalaki sa loob ng bahay at ang babae sa labas ng bintana. Sa dilim, biglang nagsalita si Mama. Mahina, pero malinaw. Hindi si Elena ang masamang espiritu sa bahay na ito. Nanlamig ang buong katawan ko. May ibang tao na namatay dito kasama niya. Ang lalaking iyon. Ayon kay Mama, ang lalaking nakita ko sa hagdan ay dati palang asawa ni Elena. Pero hindi iyon alam ng karamihan sa mga kapitbahay dahil bihira siyang makita sa labas. Isang gabi, may narinig na sigawan sa bahay. May nag-aaway, pero walang nakialam dahil akala ng lahat ay away mag-asawa lang iyon. Kinabukasan, natagpuan si Elena sa kwarto sa itaas. Nakatayo sa harap ng bintana. Patay na, pero walang nakakita sa asawa niya. Hanggang sa napansin ng mga kapitbahay na may bakas ng dugo sa hagdan pababa. Parang may hinila papunta sa basement ng bahay. Matapos ang ilang araw, may mga pulis na pumunta sa bahay at doon nila nakita ang katotohanan. Sa basement ng bahay, natagpuan ang katawan ng asawa ni Elena. Patay rin, pero may kakaibang bagay sa katawan niya. Parang may lumaban sa kanya bago siya namatay. Naniniwala ang mga kapitbahay na sinubukan daw patayin ng lalaki si Elena. Pero nakalaban si Elena at pareho silang namatay sa gabing iyon. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi raw umalis ang dalawang kaluluwa sa bahay. Tuwing 3:07 AM ng madaling araw, bumabalik sila. Si Elena, nakatayo sa bintana, at ang lalaki, naglalakad sa loob ng bahay. Sa dilim ng sala, biglang narinig ko ulit ang yabag sa hagdan. Mas mabilis na ngayon. Mas mabigat. At sa isang iglap, may nakita akong malabong hugis ng lalaki sa harap namin. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pero may isa pang anino sa likod niya. Ang babae mula sa bintana. Nasa loob na ng bahay. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero nakatayo siya sa likod ng lalaki. Tahimik. At pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa balikat ng lalaki. Biglang sumigaw ang lalaki. Isang sigaw na parang puno ng galit at takot. At sa isang iglap, nawala silang dalawa. Pagkatapos noon, biglang bumalik ang ilaw sa bahay. Tahimik ulit ang paligid. Walang yabag. Walang anino. Kinabukasan, napansin ko ang isang bagay. Ang bintana sa kwarto sa itaas, na dating laging nakabukas, ay sarado na. At mula noon,
Hindi ko na nakita ulit ang babae sa bintana. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko wala na ang multo. Hanggang sa isang gabi, makalipas ang ilang linggo, nagising ako sa kalagitnaan ng madaling araw. At nang tingnan ko ang cellphone ko, eksaktong 3:07 a.m. Sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang katok. Hindi sa bintana, hindi sa pinto, kundi sa ilalim ng kama ko. At doon nagtatapos ang kwentong ito. Ako si Anonymous Pinoy Stories. At magkita tayo sa susunod na kwento.